May mga kamag-anak talaga tayo na matakaw sa mga lupain at sa mga ari-arian. Yung kahit hindi naman sa kanila ay pilit nilang kinukuha nang sa ganon ay sila ang maging mayaman. Ikaw, may mga kamag-anak ka rin ba na mahilig mang-agaw at sabik na sabik sa pera na hindi naman sa kanila? Kung ganon ay tunghayan mo ang storyang ito na tiyak ay kapupulutan mo ng aral. Wala pang kamuwang-muwang sa mundo ang sanggol na si Benjo nang iwan siya ng kanyang mga magulang. Pumanaw ang mga ito nang dahil sa matinding aksidente. Nawalan kasi ng preno ang isang truck at nabangga nito ang sasakyan ng mag-asawa. Kaya simula noon ay lumaki siya sa kanyang malupit na tiyahin at ito na ang tumayong magulang sa kanya. Mayaman ang mga ito ngunit mahirap na buhay naman ang ipinararanas sa kanya. Kaya ngayong binata na si Benjo ay naging utusan siya sa pamilya ng kanyang tiyahin. Siya na ang ginawang utusan at parang hindi isang pamilya ang turing sa kanya. Malayo sila sa kanilang dating tirahan dahil ayaw na ayaw malalaman ng kanyang tiyahin na ang lahat ng mga pag-aari nito ay para kay Benjo talaga. Tita, ano po bang klaseng buhay meron si nanay at tatay? Alam ko naman po na pumanaw sila nang dahil sa aksidente. Pero gusto ko po talagang malaman pa ang ibang bagay tungkol sa kanila. Tanong ni Benjo sa kanyang tiyahin. Huwag ka nang maraming tanong, maglinis ka na lang ng bahay at ipaghanda mo ng makakain ang mga pinsan mo. Baka nang dahil sa'yo ay mahuli pa sila sa kanilang eskwelahan. Pasigaw na sagot ni Mrs. Flora. Pilit nitong isinisikreto ang lahat ng bagay. Wala naman kasing kaalam-alam si Benjo na talagang mayaman siya. Kinuha ng kanyang tiyahin ang dapat na sa kanya ay pamana at binayaran lamang nito ang ibang tao upang maayos ang mga papeles. Maya-maya lamang ay nagising na ang kanyang dalawang pinsan. Tapos na rin siya sa pagluluto ng pagkain. Julia, Cesar, kumain na kayo at baka mahuli pa kayo sa inyong eskwelahan. Tiyak kung sa akin na naman magagalit si Tita Flora kung sakaling mangyari ang bagay na to. Sabi ni Benjo sa kanyang mga pinsan. Ikaw, bakit hindi ka pa sumabay sa amin? Tara na Benjo at kumain ka na rin. Dapat kasi kumuha na lang ng katulong si nanay. E di sana, kasama ka namin sa pagpasok sa paaralan. Malungkot na sabi ni Julia. Ano ka ba Julia? Hayaan mo na nga yan si Benjo. Malaking tulong nga siya para sa atin. Kaya wag mo na siyang sabihan na mag-aral. Hoy Benjo, wag na wag kang sasabi sa amin sa pagkain. Kakain ka lang pagtapos na kami. Tandaan mo na malaki ang utang na loob mo kay nanay. Pagsingit ni Cesar sa kanilang usapan. Hindi na kasi pinag-aaral ni Mrs. Flor si Benjo nang sa ganon ay maging mapurol ang utak nito. Kung sakaling magkaroon pa kasi ito ng kaalaman ay baka malaman pa nito ang tungkol sa kanyang sikreto. Nay, alis na po kami ni Kuya. Pangakong mag-aaral po kami ng mabuti. Nakangiting sabi ni Julia. Mabuti yan anak, dahil kayo ng kuya mo ang magiging tagapagmana ng lahat ng mga negosyo at mga ari-arian ko. Nakangiting sagot ni Mrs. Flora. Nang makaalis na ang magkapatid ay sobrang daming utos na naman ang natanggap ni Benjo. Siya ang gumagawa ng lahat ng gawaing bahay at hindi talaga siya pwedeng magpahinga. Kung sakaling makita siya ng kanyang tiyahin na nakaupo ay papaluin na naman siya nito ng sinturon at hindi siya nito titigilan hanggat hindi siya sumisigaw ng dahil sa sakit. Benjo, maglaba ka na ng mga damit at pagkatapos ay pumunta ka sa palengke. Kaarawan bukas ni Cesar, kaya ihanda mo na ang iyong mga lulutuin. Utos ni Mrs. Flora. Sige po tita, ako na po ang bahala sa lahat. Nakayokong sagot ng binata. Kinabukasan ay nakahanda na ang lahat ng kanyang mga lulutuin. 4:00 pa lamang ng umaga ay nagluluto na siya dahil marami ang kanilang magiging bisita. Lumipas pa ang ilang oras ay nagdatingan na ang mga ito, mga kaibigan ni Cesar at mga kaibigan ni Julia. Hindi na sila nag-imbita ng kanilang mga kamag-anak dahil baka mabunyag pa ang sikreto ni Mrs. Flora. Cesar, siya ba yung sinasabi mong katulong nyo? Siya ba si Benjo, yung utusan nyong lampa? Tanong ng kaibigan ng binata. Nako, tama ka pare. Kung may iuutos ka, ay iutos mo lang sa kanya. Mabilis kumilos yan at hindi ka ipapahiya. Natatawang sagot ni Cesar. Nang marinig ni Julia ang sinabi ng kanyang kuya, ay ipinagtanggol nito ang kanyang pinsan. Ano ka ba kuya?
Huwag mo namang ipahiya si Benjo. Huwag kang maniniwala dyan. Hindi namin katulong si Benjo dahil pinsan namin siya. Kapatid ni nanay ang kanyang tatay. Pagtatanggol ni Julia. Napapakamot na lamang si Cesar dahil palagi na lamang ipinagtatanggol ng kanyang kapatid ang kanilang pinsan. Oo na. Pinsan namin siya pare. Pero siya pa rin ang katulong namin dito sa bahay. Kumain ka lang dyan. Kaarawan ko ngayon. Kaya huwag kang tatanggi dahil magiinom tayo mamaya. Natatawang sabi ni Cesar. Lumipas sa mga oras ay nagdilim na ang paligid. Inilabas na ni Cesar ang mga alak dahil balak nilang mag-inuman ng kanilang mga kaibigan. Pare, baka naman pwedeng magluto ka ng sisig. Yun kasi ang gusto kong pulutan, sabi ng kaibigan ni Cesar. Sige pare, pero bakit ako pa ang magluluto? Meron naman kaming katulong, kaya sa kanya mo na lang iutos. Natatawang sabi ni Cesar. Benjo, pwede bang ipagluto mo kami ng sisig? Tanong ng lalaki. Pero sir, marami pa pong nakasalang. Pwede po bang mamaya na lang? Tanong ni Benjo. Nang dahil doon ay napahiya si Cesar sa kanyang mga kaibigan. Ang sabi niya kasi sa mga ito ay isang utos lamang nila sa kanyang pinsan ay agad nitong sinusunod. Nang dahil sa kalasingan ay tumayo ang binata sa kanyang kinauupuan at pinagsabihan nito ang lalaki. Benjo, pinapahiya mo ba ako sa mga kaibigan ko? Magluto ka ng sisig at gumawa ka ng paraan. Galit na sabi ni Cesar, sabay dinuraan pa nito ang kanyang pinsan. Napabuntong hininga na lamang si Benjo at agad na sinunod ang gusto ng binata. Madalas kasi siyang makaranas ng pambubugbog sa tuwing nakakainom ito ng alak. Nang dahil doon ay inuna ni Benjo ang iniuutos ni Cesar at itinigil muna ang inilulutong pagkain para sa mga bisita naman ni Mrs. Flora. Benjo, kanina pa kami naghihintay. Nasaan na ba ang ipinaluluto ko sa iyong ulam? Tanong ni Mrs. Flora. Kabang-kaba talaga ang binata dahil hindi niya pa ito tapos lutuin. Tita, pasensya na po kayo pero inuna ko po muna ang mga pulutan ni na Cesar. Pero pagkatapos ko po nito ay ibabalik ko din naman po sa lutuan. Pasensya na po talaga. Nakayokong paliwanag ng binata. Galit na galit talaga si Mrs. Flora dahil kanina pang naghihintay ang mga kaibigan nito. Sinampal nito ang kanyang pamangkin dahil siya naman ang mapapahiya sa kanyang mga bisita. Hindi ka ba talaga marunong gumawa ng paraan? E di sana, ipinaliwanag mo kay Cesar na meron pang nakasalang. Pasigaw na sabi ni Mrs. Flora. Pero tita, sinabi ko naman po sa kanya. Sagot ni Benjo. Ang dami mo pang palusot. Sige na, bilisan mo lang dyan. Dahil kaunting pasensya na lang ang natitira sa akin. Baka mapalayas na kita sa aking pamamahay. Inis na sabi ni Mrs. Flora. Hindi na talaga malaman ni Benjo kung saan pa siya lulugar. Naiipit siya sa isang sitwasyon na hindi naman talaga siya ang may kasalanan. Lumipas pa ang ilang oras ay nagsiuwian na ang mga bisita. Nakatulog na ang kanyang mga pinsan, pati na rin si Mrs. Flora. Mag-isa siyang naglilinis ng mga pinaglutuan, pati na rin ang pinagkainan ng mga tao. Gusto na niyang matulog upang makapagpahinga, ngunit kailangan niya itong tapusin. Sa isip niya ay magagalit sa kanya ang kanyang tiyahin kung sa pagising nito ay marumi pa din ang kanilang bahay. 3:00 na ng madaling araw ay maagang nagising si Julia. Naabutan nito si Benjo na naguhugas pa rin ng mga pinagkainan ng mga bisita. Benjo, magpahinga ka na muna. Ang aga mo namang gumising. Pwede mo naman ituloy yan mamaya. Nag-aalalang sabi ng dalaga. Ngunit napansin ni Julia na malinis na ang kanilang bahay at hugasing plato na lamang ang natitira. Naisip nito na hindi pa natutulog ang binata, kaya awang-awa talaga ito sa kanyang pinsan. Teka, hindi ka pa ba natutulog? Magpahinga ka naman, Benjo. Huwag ka nang mag-alala dahil ako na ang bahala kay nanay. Huwag mo nang tapusin yan. Dagdag ni Julia. Hindi na talaga makatiis si Benjo kaya agad siyang humiga. Antok na talaga siya at bagsak na ang kanyang katawan. Kinabukasan ay maagang nagising si Cesar at Mrs. Flora, ngunit si Benjo ay mahimbing pa rin ang tulog sa kanyang kama. Cesar, gisingin mo nga ang pinsan mo. Wala siyang karapatang magpahinga. Tayo pa talaga ang naunang gumising kaysa sa kanya. Galit na sabi ni Mrs. Flora. Nay,
4:00 na po ng madaling araw nakatulog si Benjo. Naglinis po kasi siya ng bahay. Pagdepensa ni Julia. Wala akong pakialam. Ako ang nagpapalamon sa kanya, kaya siya dapat ang nakikisama. Sagot ni Mrs. Flora. Mula sa kamang hinihigaan ni Benjo ay napasigaw na lamang ang binata. Hila-hila ni Cesar ang kanyang tenga, kaya agad siyang napatayo sa kama. Hoy, gumising ka na dyan kung ayaw mong mapalayas ka ni nanay. Ang lakas talaga ng loob mo na magpatanghali ng gising ha? Natatawang sabi ni Cesar. Kamumulat pa lamang ng mga mata ni Benjo, ngunit agad siyang nakaramdam ng kaba. Tita, pasensya na po. Napagod lang po kasi ako hapon. Nakayokong sabi ng binata. Anong pasensya? Pinapakain kita at pinapatira dito sa aking pamamahay, kaya matuto kang makisama. Sigaw ni Mrs. Flora. Hindi na lamang sumugot si Benjo dahil mas magiging malala pa ang sitwasyon kung sakaling gawin niya ang bagay na ito. Ngunit nagulat na lamang siya nang ipagtanggol siya ni Julia. Nay, wala naman pong ginagawang masama si Benjo. Sobrang laking tulong nga po niya sa atin. Nakakakilos po tayo ng maayos nang dahil sa kanya. Huwag niyo naman po siyang sermonan. Pagtatanggol ng dalaga. Aba naman, Julia, hindi mo ba naiisip na kung hindi ko siya kinupkop, ay baka isa na siyang pulubi? Mag-isip ka naman ng tama, anak. Galit na sagot ni Mrs. Flora. Ang hindi alam ng kanilang mga kamag-anak ay ganito ang turing nila kay Benjo. Ang akala ng iba ay pinag-aaral ito ni Mrs. Flora sa magandang paaralan, ngunit ang hindi nila alam ay katulong lamang ito sa pamamahay ng kanyang tita. Pasensya na po tita kung nasagot po kayo ni Julia. Julia, okay lang ako at wala namang problema. Nakayokong sabi ni Benjo. Lumipas sa mga taon ay dumating na sila sa punto na naghanap na lang sila ng bagong katulong, sabay walang awa nilang pinalaya si Benjo. Patuloy pa rin itong ipinagtatanggol ni Julia, ngunit walang nagawa ang dalaga. Lumayas ka na nga dito dahil wala ka ng pakinabang. Wala kang utang na loob, galit na sabi ni Mrs. Flora. Kinuha ng babae ang lahat ng mga gamit ng binata, sabay inihagis niya ito sa labas ng kanilang bahay. Walang-wala talaga si Benjo at hindi nito malaman kung saan siya pupulutin. Wala naman siyang naiisip na trabaho dahil hindi naman siya nakatapos sa kanyang pag-aaral. Kung kani-kanino siya lumalapit ngunit walang nagpatuloy sa kanya. Naghanap siya ng trabaho ngunit nang malaman ng mga ito na makikitira siya ay agad siyang tinatanggihan. Kaya nang makaramdam ng gutom ang binata ay wala siyang ibang napagpilian kundi ang mamalimos sa mga tao sa daan. Ito ang kanyang naging sandalan upang mapakain ang kanyang sarili, kaya simula noon ay ito na ang kanyang nakasanayan. Naging isang pulubi si Benjo at sa kalsada na lamang siya natutulog. May awa ang Diyos. Alam kong may plano siya para sa akin. Umiiyak na sabi ng binata sa kanyang sarili. Tumagal siya ng 5 buwan sa pagiging isang taong lansangan. Nasanay na siya sa ganitong klase ng buhay hanggang sa lapitan niya ang isang matandang babae. Nay, mamamalimos po. Pangkain ko lang. Pagmamakaawa ni Benjo. Napatigil na lamang ang matandang babae nang makita ang kanyang muka. Kamukhang kamukha daw siya ng dati nitong kaibigan. Teka lang iho, ano ba ang pangalan mo at saan ka naman nakatira? Tanong ng matanda. Ako nga po pala si Benjo at wala na po akong tirahan matapos po akong palayasin ng aking tita. Sagot ng binata. Teka, Benjo? Oo, ikaw nga. Nakakaawa ka naman. Ako nga pala si Gracia. Pero, tanong ko lang, ang nanay mo ba ay si Elizabeth? Tanong ng babae. Opo, tama po kayo. Pero tanong ko lang, paano niyo po nakilala ang nanay ko? Nagtatakang tanong ni Benjo. Matalik niya akong kaibigan, pero kauuwi ko lang dito sa Pilipinas. Doon din ako nakatira sa San Roque, sa dati niyong tirahan. Gusto mo bang sumama sa akin? Tara at bibigyan kita ng mga damit. Mabuting tao ang mga magulang mo, sabi ni Aling Gracia. Walang nagawa si Benjo kundi ang magtiwala. Nang makarating sila doon ay nalaman niya na mayaman pala sila. Pero nagtataka lang talaga ako, Benjo, kung saan napunta ang yaman niyo. Wala bang ipinamana sa'yo ang nanay at tatay mo? Tanong ni Aling Gracia.
Wala po. Nagkaisip na lang po ako sa puder ng aking tita. Paliwanag ni Benjo. Doon ay nakaramdam ng kakaiba si Aling Gracia. Naiisip nito na baka kinuha ni Mrs. Flora ang lahat ng mga pag-aari ng binata. Pinalayas sapagkat baka kumalat pa ang itinatago nitong sikreto. Nagtataka lang talaga ako, Benjo. Ipapaimbestiga ko kung saan napunta ang mga kayamanan nyo. Handa akong tulungan ka dahil ang mga magulang mo rin naman ang tumulong sa akin dati. Paliwanag ni Aling Gracia. Sa mga investigasyon ay lumabas na kinuha ni Mrs. Flora ang lahat ng mga pag-aari ni Benjo. Nakalagay doon na pumayag ang binata na ibigay ang lahat ng kanyang pag-aari sa kanyang tita. Wala po akong alam na ganyan. Hindi nga po ako marunong pumirma sa mga kasulatan. Paliwanag ni Benjo. Dito ay naging malinaw kay Aling Gracia na may hindi magandang ginagawa ang babae sa kanyang pamangkin. Ginamit nito ang pagiging inosente ni Benjo upang makuha ang mga pag-aari nito. Nakakaawa ka talaga. Ako na ang bahala sa lahat at hindi kita pababayaan. Malaki ang utang loob ko kay Elizabeth at sa ngayon ay makakabawi na ako sa kanya. Nabalitaan ko na may family reunion kayo at pupunta tayo doon. Seryosong sabi ng matandang babae. Lumipas ang mga araw ay ginanap na ang kanilang family reunion. Hinahanap ng kanilang mga kamag-anak si Benjo, ngunit ipinalabas ni Aling Flora na gumawa ito ng masama at naglayas ito sa kanilang bahay. Nako, si Benjo, wag niyo na siyang isipin. Maiinis lang kayo sa kanya. Nagnakaw ba naman tapos bigla na lamang umalis sa bahay? Natatawang sabi ni Mrs. Flora. Ngunit maya-maya lamang ay gulat na gulat si Cesar, Julia, pati na rin si Aling Flora nang makita nila si Benjo kasama si Aling Gracia. May kasama din itong mga pulis at abogado na kung saan ay nagpapatunay na niloko at ginamit ito ang binata upang makuha ang kayamanan. Teka, ako nga pala si Gracia. Matalik akong kaibigan ni Elizabeth. Flora, alam na namin ang lahat. May balak ka bang umamin o ako pa ang magsasabi sa kanila? Sabi ni Aling Gracia gamit ang mikropono. Rinig na rinig ito ng buo nilang pamilya. Hindi nakapagsalita ang babae at agad na nanginig ang mga tuhod nito. Ipinaliwanag ni Aling Gracia kung ano ang katotohanan. Inis at galit ang naramdaman ng karamihan sapagkat nagawa ito ni Mrs. Flora sa kanilang kapamilya. At ito pa, sa tingin mo ba ay titigil na ako at tapos na ako? Hindi pa tapos dahil umamin ang truck driver na nakabangga sa kanilang mag-asawa. Ikaw din pala ang nag-utos kapalit ang pera. Pagbubunyag ni Aling Gracia. Napaluhod na lamang si Mrs. Flora nang dahil sa sobrang takot. Hindi niya alam na mabubunyag din pala ang kanyang sikreto. Hindi totoo yan. Wala akong masamang ginagawa. Benjo, umamin ka na pumayag ka na ibigay sa amin ang lahat ng iyong mga pag-aari. Dahil kung hindi, ay ako ang makukulong. Isipin mo ang lahat ng ginawa ko para sa'yo. Pinag-aral kita at pinakain. Pagmamakaawa ni Mrs. Flora. Ngunit ang kanyang sariling anak na si Julia ang nagsiwalat ng matinding katotohanan. Ano? Pinag-aaral niyo si Benjo? Walang nangyaring ganun, Nay. Wala kayong ginawa, kundi ang pahirapan siya. Tapos ngayon ay ito pa ang malalaman ko tungkol sa iba. Hindi na kayo nahiya. Umiiyak na sabi ni Julia. Nalaman ng lahat ang kasamaan ni Mrs. Flora, kaya agad itong dinampot ng mga pulis. Ayaw man itong mangyari ng dalaga, ngunit kailangang pagbayaran ng kanyang ina ang masasama nitong nagawa sa kanyang pinsan. Ang masaya sanang family reunion ay napunta lamang sa wala. Patuloy na nagmamakaawa si Mrs. Flora, ngunit naging matigas ang puso ng binata. Simula noon ay naging mayaman si Benjo. Nabawi nito ang lahat ng kanilang mga kayamanan sa loob ng mahabang panahon. Si Julia at Cesar ay naghirap, ngunit napili pa rin itong tulungan ng binata. Julia, hindi ko gusto ang nangyari. Wala kayong kasalanan, kaya ako na ang bahala sa inyo. Nahihiyang sabi ni Benjo. Wala kang kasalanan, ikaw din naman ang dahilan kung bakit pala kami mayaman. Nakayukong sagot ni Julia. Tinulungan ni Aling Gracia si Benjo upang magkaroon ito ng kaalaman. Pinag-aral niya ito
gamit ang kanyang sariling pera at sa paglipas ng mahabang panahon ay nakatapos na rin ito sa kolehiyo na ipagpatuloy niya ang mga negosyo ng namayapa niyang mga magulang. Aling Gracia, maraming salamat po sa pagtulong niyo sa akin. Kung wala kayo ay baka isa pa rin po akong pulubi. Nakangiting sabi ni Benjo. Walang anuman iho. Ninang mo nga dapat ako sa binyag kung hindi maagang namayapa ang iyong mga magulang. Nakangiting sagot ni Aling Gracia. Kahit may masamang nagawa si Mrs. Flora sa kanya ay hindi naman niya pinabayaan ang kanyang dalawang pinsan, lalong-lalo na si Julia. Si Mrs. Flora naman ay sobra-sobra ang pagsisi dahil hindi na siya makakalaya sa kulungan. Doble-doble ang kanyang kaso, ngunit naisip niya rin naman na kasalanan niya rin naman ang lahat ng ito. Patuloy siyang binibisita ni Julia at Cesar. Mga anak, sabihin niyo kay Benjo na humihingi ako ng patawad sa kanya. Wala naman akong balak na lumaya dito dahil ito talaga ang dapat sa akin. Ginawa ko ito sa kanyang mga magulang nang dahil lamang sa pera. Umiiyak na sabi ni Mrs. Flora. Nay, ang sabi po ni Benjo ay pinapatawad niya po kayo. Mabuti po siyang tao, Nay. Sige po, dahil papasok na po kami sa aming trabaho. Malungkot na sagot ni Julia. Lumipas ang mga taon ay humiwalay na si Benjo kay Aling Gracia dahil magkakaroon na ito ng kanyang sariling pamilya. Naging masaya siya sa kanyang buhay at masaya niyang tinitingnan ang larawan ng kanyang mga magulang. Huwag tayong maghangad ng hindi naman sa atin. Huwag tayong gumawa ng mga bagay na makakasakit ng iba para lamang sa pera. Matuto kang magsikap at palagi kang maging mabuting tao. Tandaan mo na masigit pa sa pera ang pagiging mabuti mo sa iyong kapwa. Masarap mabuhay ng mayaman, ngunit mas masarap mabuhay nang wala kang tinatapakan. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? I-comment mo sa baba ang iyong natutunan. Merry Christmas po sa inyong lahat at sana po kahit simpleng handaan ay magkaroon ng bawat pamilya o kung wala man ay ang mahalaga ay magkakasama pa rin tayong lahat. At hanggang dito na lamang po natatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan niyo ito. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all. Maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta sa Juana Tales at naway suportahan niyo pa rin po ako sa darating na susunod na taon. Maraming salamat po.